Hello guys! Welcome sa aking walang kwentan channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, shoutout muna tayo sa mga kasama natin sa ibang server. Shoutout kila Leslie at saka kay Doom. Sila ay parang server 135 yan. Ang guild daw nila ay Oshi, Demi. So shoutout sa iyo Lods, sa inyo guys. Siguro nanonood kayo ng ating video kasi kilala nyo yung ating character. Tayo pala yung nagpalitan ng pangalan, no? So, hindi na tayo Basha 91. So, tignan nyo na lang kung ano magiging or yung bago nating pangalan. Anyway, yan yung old god name natin. Nung tayo ay nagsisimula pa lang sa MU Monarch, nung tayo ay Blade Knight pa, bago maging si Popoy JT. So, thank you dahil nanonood kayo, guys. So, ang video natin ngayon is tungkol naman sa Magic Gladiator. Parang ano na rin siya, class review na rin. Alam nyo ba, di ba last week or last day lang nag-upload tayo ng kalaban natin is EMG na top 32. Tayo ay top 34 or 36 or top 34 siya. Ang ibig sabihin na mas mataas ang top niya sa atin sa ranking, ibig sabihin nun. Pero natalo natin yung EMG na yun, guys. Pero ngayon, tignan nyo ito. Kaya sabi ko, depende pa rin sa pag-build ng character mo kung paano ka magiging malakas. Hindi ko naman sinabi na mahina yung EMG na una natin na kalaban compare dito sa mga kalaban natin ngayon. Itong mga kalaban natin ngayon, si Judas. Kaya siguro siya malakas dahil Judas pangalan niya. So, pinagkanulo si Jesus Christ. So, anyway, that is a religion matters. So, ang mga kalaban natin ngayon ay yung top or ranking 41 overall sa aming server. Meron siyang full option na gloves, tapos puro redact yung kanyang set, tapos may DSR konti, pero yung wing niya guys, napakaganda. 44, 45, tapos may attack enhance na 115, tapos HP ata yun, speed. Ibig sabihin, ang ganda ng wing niya. Samantalang yung wing natin, di ba, pang malakasan yung wing natin. So ito yung nakalaban natin noong una, top 33 na pala siya. At maganda rin yung wing pala niya, damage 45 and absorb 45, 45. Samantalang yung wing natin 34, 36 lang. 'Di ba? So, yan yung bago pangalan natin, si Yin Yang, okay? We believe in good and evil, 'di ba? So, yan yung ating character ngayon, no? So, nasa inyo naman kung paano nyo yan palalakasin yung mga character nyo. Pero ito para sa akin, pagdating sa PvP, ito isa sa mga reason kung bakit kailangan nyong pataasin yung skill na ito pagtungtong nyo ng 550 ay 500 level 500 kasi ang laking tulong niya para sa inyo. Anyway, ito pala guys, no, dahil tayo ay free to play lang, kung mapapansin nyo, wala talaga tayong MUC ngayon kasi pinapataas natin yung skill talents natin and yung master talents natin by the use of our MU coin. Tapos bumili pa tayo ng mga protection para sa stocking ng ating mga gears. Kaya FO na yung ating boots, gloves, helm, tsaka yung armor natin kasi walang HP yung armor eh. Iba yung pumasok, hindi HP. So yun lang. Kung mapapansin nyo, hindi tayo bumibili, hindi tayo nagtatop up yung daily lang. Pero nakakasabay yung character na wizard natin. Kasi nga, nakakapag-farm naman kasi siya. So, nakapag-farm tayo, binibenta natin, then ginagamit natin minsan. So, yan lang. Ibig sabihin, nalalaro natin yung character natin na hindi naman tayo na-stress sa mga gastos. Nakakasabay pa rin. So, ito guys, tingnan nyo yung yan, pinapalevel natin yan, kaya medyo magastos pa. Ito, tandaan nyo ito, yung pen rate up. Isa yan sa mga secret weapon sa mga damage user na character. Especially, syempre, itong mga EMG, pasok din dito yung yung mga summoner talaga eh. Ako kasi hindi ko siya pinili nun dahil nga para sa akin mas may iba akong priority kasi yung pen strike kasi para talaga yan sa PvP, pero sa ibang mga mobs tulad ng red boss at kung ano pa man, parang hindi siya nag-e-effect. Kung nag-e-effect man pero medyo parang mahina lang compare doon sa ibang mga skills na mas useful when it terms to red boss, killing of red boss and pa-level up. Yan, best of 3 kami, biruin mo, nag 1v1 kami. Makikita nyo, ang laki pa ng buhay ko, diba? Kita nyo yan. Nagmi-miss pa rin siya. Pero kapag pumutok, yan o, kita nyo? Tignan nyo yung buhay ko. Biglang kinurot yung buhay ko, naubos.
Yun ang reason kung bakit kailangan nyo pataasin yung penetration nyo. Kasi dahil sa penetration, kapag pumasok yung penetration nyo, kasi syempre by chance pa rin naman siya, tapos yung ating DSR, parang yun yung pangontra dito sa ating damage success rate sa yung kanilang skill na pen strike. So the more na mas mataas ang pen strike mo, the more na mas malakas yung chance or mas mataas yung chance na papasok ngayon yung mga attack mo, especially yung mga critical, yung excellent. So kapag yun ay pumasok, talagang mauubos ang buhay ng wizard. Naisip ko nga kung ako ay magsa-summoner, no, they're more on damage yun, tapos patataasin ko yung pen strike ko or yung penetration ko. So feeling ko, pagka kinalaban ko yung mga Blade Knight, feeling ko papasok lahat yung mga skill ko. Kasi nga syempre, alakas ang damage niya. Kasi tayo medyo, pagkalaban natin itong mga Blade Knight, di ba? Parang lagi lang natin chinachani, kaya tayo nananalo. So hindi ko lang alam kung pwede kong gawin nyo ito. Pag pinataas ko itong pen strike, kung makakalaban ko, kung matatalo na natin si N360. Kasi para sa mga makukunat kasi yung pen strike, sinabi ko naman na ito dati sa inyo, na importante rin yung penetration na yan. Kasi yung penetration, para yan sa mga makukunat na kalaban natin. Biruin mo yon kung makunat sila, tumama yung penetration mo, just like yung mga AG Elf, di ba? Meron silang skill na penetration. Ang laki ng damage nun pag yun ang ginamit nilang skill. So yun, kita nyo, ubos yung SD ko. Solid yung bawas sa akin, guys. So kaya yun, biruin mo yun, hindi ako naka-death shield, naka-attack shield ako. Kaya mas madali ako namatay kasi hindi gumana yung mga DSR ko. Mas maganda kasi yung defense success rate kapag tayo ay naka-death shield. So mas malaki yung chance na mag-miss siya sa atin. So para sa akin ha, kung kayo ay wizard, kung kayo ay EMG, kahit ako kung ako ay mag-EMG, summoner at saka wizard, pwede kong dagdagan itong pen strike na to or yung penetration rate up na ito. Kapag nag-level 500 kayo, mag-open yan. Para saan ba yan? Para ito sa mga makukunat na kalaban, PvP. I'm not sure lang, paki-comment na lang sa comment section sa baba, kung pasok din ba yung penetration rate up na yan dito sa mga red boss. Okay? Kung papasok rin siya. Kasi hindi rin naman ako sure eh. Kasi parang napansin ko lang kay Judas, ang lakas niyan dumamage, 'di ba, sa atin, sa wizard natin. Pero ang bagal niyang makapatay ng red boss. Kasi nasubukan ko na 'yon. Nauna pa siyang pumunta doon sa isang red boss. Tapos nung pinapatay niya yung red boss, lumipat tayo, 'di ba? Nung pagkalipat natin sa red boss, napatay ko na yung red boss ko. Parang 3 to 4 minutes napatay ko siya, hindi niya pa napapatay. Hindi ko alam kung mahina lang ba yung energy niya, tapos ang taas ng agility niya. Kaya kung bakit tayo nagmi-miss din sa kanya. Pero tignan niyo naman, pag tumama yung kanyang damage, parang balance din, di ba? Kahit na siya ay, kung sakali lang ha, if ever na mataas ang ag niya, maliit ang energy niya, kapag tumama itong yung kanyang mga critical attack, tapos pumasok sa atin, nawala yung defense natin dahil sa pen strike up niya, talagang solid yung bawas niya sa atin. Talagang aaray tayo. Yun, hindi ko talaga siya kaya, hindi ko siya matalo, guys. Biruin mo ha, si Epitome, mas mataas ang ranking. Mas mataas ang level. Pero kaya natin si Epitome. 'Di ba? 3-0 nga natin si Epitome, 'di ba? Ito naman, ako naman ang na 3-0 nito si Judas. Napaka-Judas talaga nito. Napakalakas. Hindi ko talaga akalain yun, guys. Nagulat nga rin ako, kaya gusto ko siyang i-vlog. Gusto ko siyang i-content kasi na-amaze ako sa character niya. Kung meron man akong idol na energy magic gladiator, ito na si Judas. Okay, si Judas na yan. Sa BK, si N360, sa STRMG, yan si Bunhab. Yun nga lang, unfortunately, wala silang mga Facebook. Wala silang mga YouTube channel. Sana para makita natin kung ano yung mga build ng character nila, di ba? Tayo kasi napaka-open natin, kitang-kita nyo yung ating build ng character para tayong bukas na libro, guys, no? So, wala namang problema, pwede nyo gayahin, pwede rin namang hindi. Pwede naman din kumbaga, magkaroon kayo ng idea dito sa ating character. Anyway,
Kung umabot ka pala dito sa video na ito, please consider like and subscribe. 900 na pala tayo guys. Konti na lang mag-1K na tayo. Akalain mo yun, mamamonetize na tayo kung tayo nag 1K. Kasi pasok na tayo doon sa mga views natin. So maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-upload ng mga video natin para sa mga gustong manood pa rin ng mga content natin. At the same time, dun sa gusto mapalakas yung mga karakter nila. Maging reference lang ito. Pwede rin nyo naman din gayahin. Okay? So, siguro, yun lang. No? Ito pala, ipatatasin ko natin sa susunod yung pen strike. Pero, hindi muna ngayon. Kasi mas priority ko yung mabilis makapatay ng red boss. Okay? Yun ang importante para sa akin. At saka kasi, para yun sa pa-level. Kaya nakita nyo si Judas, medyo mababa yung level niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi siya palaging online. Pero parang mabagal siya magpa-level. Yun lang na-observe ko, no? Dahil siguro mabagal siya pumatay ng RB. Yun yung parang consequence nitong pagtaas ng pen strike niya. Compare doon sa mga excellent strike at saka yung mga lucky strike na yan na pinataas natin. Kasi tayo, ang bilis lang natin mag-RB. Ang bilis na experience natin. So, yun lang. Nasa inyo pa rin kung anong gusto nyo diskarte, PvP, RB, or depende kung anong priority nyo. So, yun lang guys, and have a good day. Enjoy playing. Bye-bye!